ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Jesucristo. Dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at iginagalang na pastor, Evangelist Wilde A. Almeda, at mahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Pagbate sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, mahal na mga kapatiran at mga baguhan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Unang nakakilala po sa ating banal na gawain ang aking beloved kuya, na kung saan po ang beloved kuya ko po na yan ay talamak po na drug users at drug pushers po sa dako po ng Pangasinan, mga minamahal. Ang aking beloved kuya po na yan ay high school pa po, ay nagbebenta na po ng droga sa loob po ng school campus, mga minamahal. Sa kagustuhan po ng aming beloved papa na siya po ay magbago at malayo sa masamang gawain na yon, pinadala po siya dito sa dako po ng Metro Manila, mga minamahal. Ngunit lingid po sa aming kaalaman ay mas naging lumala po siya, mga minamahal, na kung saan shabu na po ang kanyang binibenta at ginagamit po. Sa dako po ng Pangasinan, mga minamahal, ay kami po ay nabibilang sa isang Trinitarian Church, mga minamahal, na kung saan mainit din po kaming naglilingkod. Nagulat na lang po kami, mga minamahal, isang araw, umuwi po ang aking beloved kuya sa dako po ng Pangasinan na may kabanalan na po sa kasuotan, pati po sa kanyang pananalita, may daladalang Bible po, at nagsishare na po siya ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Nagtataka po kami, mga minamahal, kung ano pong relihiyon po ang kanyang napasukan. Ngunit sa mga panahon po na yon na sinasabi po sa amin na nakilala na ng aking beloved kuya ang tunay at buhay ng Diyos sa gawain na ito, mga minamahal. Amen. Ay inusik ko po siya, mga minamahal. Sabi ko po, ang sinalihan mo ay kulto. Ngunit laging sinasabi ng aking beloved kuya na buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen. Sa Jesus Miracle Crusade, at balang araw, papatunayan ko ito sa inyo. Sabi niya po, mga minamahal. Hindi nagtagal, mga minamahal, ay nagkaroon po ng pagsubok ang aking beloved kuya na kung saan po declare po ng Lung Center of the Philippines, mga minamahal, na ang kanyang baga po ay may bukol po na cancerous po, mga minamahal. Dumating po sa point na hindi na po niya kayang magtrabaho, mga minamahal. Pinauwi po siya ng aming beloved mama sa dako ng Pangasinan upang doon na po siya. Sa pag-stay niya po sa Pangasinan, mga minamahal, naririnig ko po yan, mga minamahal, na pinapagalitan po ng aking beloved mama dahil hindi po siya kumakain. Lingid po sa aming kaalaman, mga minamahal, na bagamat sa kahinaan at karamdaman ng aking beloved kuya ay nag-aayuno po pala ito, mga minamahal, na kahit nabibilang po kami sa isang Trinitarian Church, mga minamahal, ay hindi naman po itinuro sa amin ang pag-aayuno, mga minamahal. Araw-araw, mga minamahal, kahit nakikita naming hirap ang aking beloved kuya na yan, mga minamahal, lagi niya pong sinasabi, buhay ang Diyos kong pinaglilingkuran. Amen. Hindi nagtagal, mga minamahal, nakita namin ang aking beloved kuya na yan, mga minamahal, na bumagsak na ang kanyang pangangatawan. Hindi na po niya kayang bumangon, hindi na po niya kayang maglakad. Nagdesisyon po kami, mga minamahal, na dalhin po siya sa malaking hospital po, sa dako po ng Alaminos, mga minamahal, upang magpa-second opinion po kami, mga minamahal. Hindi man po pumapayag ang aming beloved kuya, ay talagang wala na po siyang nagawa dahil kami na po yung nagdesisyon. Nung pina-check up po namin siya doon, pina-x-ray po ulit, mga minamahal, sabi ng doktor, asan ang bukol na sinasabi niyo? Tubig lang ang nakikita ko sa kanyang baga. Amen. Muli po, mga minamahal, narinig naman po namin sa aking beloved kuya na buhay ang Diyos kong pinaglilingkuran. Amen. Sabi po ng doktor ay kailangan po mag-undergo po siya ng operation po dahil kailangan pong i-drain ang kanyang baga, mga minamahal, dahil punong-puno daw po ito ng tubig. Na baka po, yan po yung maging dahilan upang kanyang ikamatay, mga minamahal, dahil baka malunod daw po siya habang natutulog. Ngunit sabi ng aking beloved kuya, na patuloy niya pong sinasabi sa amin na buhay ang Diyos niyang pinaglilingkuran. Na-schedule po siya, mga minamahal. 6 po silang same case. Nung araw po na yun, ang naka-schedule po na maoperahan, pinakahuli po ang aking beloved kuya. Ang 5 unang lumabas sa operating room, mga minamahal, lahat po yan unconscious.
Paglabas po ng aking beloved kuya, conscious po siya. Sabi niya po, apukan niya po sa amin sa pintuan ng operating room, sa amin po ng aking beloved ate na panganay. Buhay ang Diyos kong pinaglilingkuran. Lumabas po siya na yung container po na naka-connected po sa baga niya dahil di-drain nga po yung tubig. Wala pong laman. Sabi po ng doktor, mga minamahal, na bukas uulitin ang x-ray dahil wala po silang na-drain na tubig. Amen. Kinabukasan po, mga minamahal, inulit po ang x-ray at wala pong nakitang tubig. Amen. Praise the Lord. Panahon po na yun, mga minamahal, tinanggap ko po sa sarili ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ng aking beloved kuya dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade ay buhay at nagpapagaling, Yes, mga Lord. minamahal. Kaya nandito po ako sa inyong harapan, mga minamahal, dahil nakilala ko din po ang Diyos na nakilala na nagpagaling sa aking beloved kuya. At isa pa po, mga minamahal, patotoo ko po, ang aking beloved husband po ay mayroon po siyang pinsan na kung saan nasa Bicol po ito. Ang pinsan niya po na yun ay isang bakla po or homosexual po, mga minamahal. Grabe po, lantaran po talaga, nagsusuot ng mga malalaswang damit. Nakariban po yan, mga minamahal. Sa dako po ng Bicol, mga minamahal, ang buhay po ng bata na yan ay 1-year-old pa lang po siya, ay iniwan na po siya ng kanyang mama, beloved mama po. At ang kanyang beloved papa naman po ay nag-asawa po na kung saan meron pong 6 na anak na naging priority niya na po yun. Kumbaga naiwan po siya sa ere. Ang nagpalaki po sa bata po na yan ay ang beloved lolo at lola po ng aking beloved husband. Nung namatay po ang beloved lolo at lola po ng aking beloved husband, mga minamahal, nagdesisyon po ang aking beloved biyanan na babae na kunin po siya dito sa Manila po, mga minamahal. At nung wala pong mahanap na trabaho, ang beloved brother na po yan, mga minamahal, sabi po ng aking beloved biyanan na babae, pauwiin na lang daw po sa Bicol. Ngunit nagdesisyon po ang aking beloved husband na kunin po ito sa aming tahanan, mga minamahal, at doon po patirahin. Nung una po talagang nag-refuse po ako na bakit doon niya patitirahin. Ngunit sabi po ng aking beloved husband, makikita mo ang pagpapala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2 taon po yan, mga minamahal, na doon po sa bahay nakatira, na talagang grami po ang pagmumura, mga minamahal. Ngunit araw-araw po naming pinapatotoo sa Kanya, mga minamahal, ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ang Diyos natin dito ay nagbabago, na ang Diyos natin dito ay nagpapagaling, mga minamahal. Ang bata po na yan ay talagang grabe ang pagmumura, mga minamahal. Hindi tumagal, mga minamahal, imbes na nagmumura siya, nagha-hallelujah, praise the Lord na po siya, mga minamahal. Sumasabay na po siya sa mga papuri, mga minamahal. Umaawit na po siya ng ating mga makalangit na tugtugin. At hindi po nagtagal, mga minamahal, siya na po yung nagkusa. Ate, sasama po ako dadalo sa dako po ng pastoral house, mga minamahal. Merkules po yun. Ngunit, mga minamahal, nung araw na yun na hindi pa po siya nagpabautismo. Friday po, mga minamahal, sumama po ulit siya. At doon nyo na po tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na pag-uwi po namin sa bahay, mga minamahal, ang mga sanlibutang kasuotan niya po, ang mga sanlibutang kagamitan niya po, ay nilagay niya po lahat sa karton at kanyang tinapon din sa oras na yun, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Kinabukasan po, mga minamahal, ang haba po ng buhok niya, nakaribanded pa po yan. Pinagupitan niya po ito ng panlalaki at ngayon, mga minamahal, kasama na po namin siyang mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng pagpapala niya po sa amin, mga minamahal, na ngayon po na-promote po ang aking beloved husband, mga minamahal, na tumaas po ang kanyang sahod, mga minamahal. Totoo po na ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Marami pa pong patotoo, marami pa pong kabutihan ang Diyos sa aming buhay, ngunit maikli lang po ang ating oras. Kaya ang lahat ng kapurihan, lahat po ng kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. And God bless you po, beloved sisters, sa pinagpalang patutupa. Salamat na yan sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay na
kapag talaga tayo naniwala at nanampalataya sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo nag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya. Ang bagay na mga imposible ay nagiging posible. Ano po ba yung naniniwala at sumasampalataya? Naniniwala at sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon, yung ipinamumuhay ang Kanyang banal na salita. Wala siyang pinipili. Iniiwanan niya ang mga makasariling bagay, ang mga makasanlibutang bagay. At ang kanyang pinamumuhay ay kung ano ang nilalaman ng banal na kasulatan, kung ano sinasabi ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin bilang isang tunay na mananampalataya at ikaw ay patuloy na gagabayan, papatnubayan ng ating mahal